Hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ilang oras nga ba yung tulog ng mga domestic helper dito sa Hong Kong, or anong oras yung pahinga and anong oras yung pasok sa trabaho. So first and foremost, iba-iba tayo ng amo, so iba-iba sila ng rules, iba-iba sila ng tulog. Yung dito sa akin is late na sila natutulog kasi nga yung bata late din, hindi natotolerate ng nanay. Kaya parang ang iniisip kasi ng nanay, ang amo kong babae, 8 hours yung tulog, masaya na. Pero 'di ba hindi dapat ganoon, dapat sumobra para kaya ang payat-payat ng bata. Alam mo yung hita niya, ganto ata. Yung hita ng alaga ko ganto kalaki ata. Maliit lang kasi nga 15 kilo lang siya, 6 years old, 15 kilo ka lang, 'di ba? So ganun siya kaliit kahit anong pakain ko sa kanya dahil kulang sa tulog, maraming laro. Ayan. So ano yung oras ng gising ko? Kasi nagluluto pa ako ng almusal ng bata and tanghalian niya. Nagbabaon kasi siya kapag may pasok sa school, maaga yung gising ko, 5:30, 5:45 tumatawad ako niyan, tulog-tulog ako. Basta kailangan 5:45 makabangon ako kasi magsasaing ako ng kanin. So ang kanin is 45 minutes yan bago maluto, and dapat 7 tapos na lahat. Nalagay ko na sa sa lunchbox kasi nga 7 aalis na sila ng bahay, kaya kailangan tapos ko na lahat bago mag 7. So ang niluluto ko sa umaga sa bata is kanin, gulay, ang gulay minsan tomato or basta mga choy-sam, dalawang klase ng gulay yan, mais, tomato or potato, ganyan, sweet potato, ayan, basta. And then isang karne, yung karne minsan shrimp, chicken, or kaya pork, or kaya beef, ayan. And then prutas, mag-i-slice ako ng prutas, 2 box, isa sa amo kong lalaki and isa sa bata. So yan yung gawain ko sa umaga, kaya kailangan bago mag 7 naasikaso ko na yan. And kapag Lunes, nagluluto pa ako niya ng tinapay. So yun yung nila, kakainin nila sa Lunes, almusal yan nila, tinapay lang yung almusal. So pagkatapos is tuloy-tuloy na yung trabaho ko. More on petics ako, more on tamad-tamaran ako. Kasi nga, ako na lang mag-isa sa bahay. Minsan bumabalik yung amo kong babae is alas 12, alauna na ng hapon. Kasi nga, siya yung namamalengke, guys. Siya yung namamalengke. Lahat-lahat. Mapagulay, prutas, gatas, karne, siya lahat yan. Bit niya yan lahat. Maawa ka na lang talaga sa kanya. Hindi mo naman pwedeng tulungan kasi nga ayaw niya na ako mamamalengke. Minsan hindi ako namalengke kasi nga gusto niya good quality yung mga nabili niya. Sa itlog kailangan yung pinakamahal yung bilhin. Sa gulay ganun din kasi nga yung bata sinanay niya na na puro good quality, makakain lang ng hindi ganun ka fresh na shrimp. Isang araw nang masakit yung tiyan, iyak na ng iyak, hindi na namimilipit na yung tiyan kasi nga hindi nasanay na mo yun, alam mo yung pagkain namin always malinis, sobrang fresh, sobrang linis, ganun ka yung amo kong babae. And then siya yung namamalengke niyan, and then pagkatapos asikaso lang ako. Minsan wala din siya buong araw, umaalis siya, uuwi siya minsan nauna na siyang umuwi sa amin kasi nga chinachat niya ako niyan pag hindi siya nakakauwi buong araw, chat niya ako, nasunduin ko yung bata doon sa sa school bus, sa bus stop. Kasi, ayun, pupunta na kami sa park. So, uwi kami ng bata, 5:30 na. Pag-uwi namin, tapos na siya maligo. So, ganun yung routine ko. And then, sa gabi, dun, hataw na sa trabaho. Luto na ako niyan. Pagkatapos ko paliguan yung bata, punta ko sa kusina, tanungin ko siya kung ano yung lulutuin para sa hapunan. And yun, lagari na talaga. Wala nang upuan yan. Puro tayo na yan lahat. Luto, hugas. So, sa luto, inaabot ako ng 2 oras or 1 oras mahigit. Kasi, 4 na putahe, isang kanin. Ayan. Mahirap siya kasi prepare mo pa lahat. And galing ako sa labas, 'di ba? Galing ako nagsundo sa bata. So, lahat 'yan huhugasan ko, lahat 'yan hihiwain ko, lahat 'yan asikasuhin ko. So, next is pagkatapos niyan, ligo muna ako. Bawal akong umupo hangga't di ako nakakaligo kasi nga parang yun yung dito. Madumi kasi daw, galing sa labas yung damit mo, kung saan ka na naupo. So, ayaw nila na may virus yung bahay. Kaya hanggat hindi ka
nakakaligo, tayo ka lang, hindi ka pwedeng umupo. Kaya pagkatapos ko magluto, ano na agad ako, nandun na ako sa CR, mag-shower na ako. And pagkatapos niyan is, ayan, makakaupo na ako, kakain. So, kain ko is pinakamatagal na 15 minutes. 10 minutes lang ako kumain. And then, tayo ako kaagad hugas. Kasi marami akong kailangang hugasan. Kasi yung baon na ng bata, yung mga kung ano-anong mga Tupperware na dinala nila galing sa school, galing sa trabaho, huhugasan ko lahat yan. Lilinisan ko pa yung bag ng bata, ng wipes. And then, marami akong hugasan yan sa kusina. So, natatapos ako minsan alas 10 niya. So, pag natapos ako ng alas 10, nag-aasikaso pa ako. Minsan na papagod. Ayan. O minsan 10:30 na ako natatapos. Yun na yung pahinga ko. Tapos pasok ako dito sa kwarto. 10:30 or 11. 11, minsan 11:15. Yun na yung pinaka mataas talaga na wala akong pahinga. Pero kapag may mga importante, may mga ganyan, or walang pasok yung bata, yun, late na kami natutulog. 11:30 na ganyan. So, kasi kinabukasan is day off naman. So, ganun yung routine ko dito. Hindi ako nagagalit about sa ganyan na oras ng tulog or gising ko. Kasi nga, ang pinunta ko dito sa Hong Kong is trabaho. So, hindi ako nagrereklamo kung about sa oras tsaka sa trabaho. Huwag lang akong itrato na mali. Huwag lang akong itrato na hindi ganun katama. Kasi doon ako sumasagot. Ano nga ako kahapon, may kasalanan ako. So, hinila ko kaagad, sabi ng amo ko, saglit. Tapos hinila ko kaagad yung luggage, and then yung kuko niya na dinikit niya lang, yung improvise na kuko, nahila ko ata. Sabi ko, nahila ko ba? Pasensya. Punta kasi silang China. So, medyo doon ako na, hayaan mo na, ilang araw naman ang nakalipas. So, makakalimutan na yan ng amo ko. Madali lang makalimot yung amo ko sa mga mali ko, ganyan. Madali lang yan siya makalimot. Pag ngingiti na yan siya kaagad. So guys, nakausap ko kanina, nagpunta ako ng Deepwater Bay. So, kasama ko yung subscriber ko and then kaibigan niya. So, grabe kasalbahe yung amo na napuntahan niya. Pero naka 9 months na siya dun. Kulang sa aruga yung amo niya. Alam mo ba na bawal siyang tawag sa kanya? Bawal siyang kumain or bawal siyang mag-CR. Yun, naalala ko. Bawal siyang umihi or mag-CR as in kapag nandyan sila sa loob ng bahay. So, hanap daw siya ng paraan na, halimbawa, sinabi sa kanya alas 6 uwi ng amo niya. So, dapat bago mag alas 6, makaihi na siya, makatae na siya, ganyan-ganyan. Yung walang tao sa bahay. Kasi nga, pag naabutan siya, magagalit, sasabihin sa kanya, I tell you already, don't use the toilet kapag nandito na daw sila sa bahay. And also guys, tarantado yung mga amo niya. So, alam mo ba, pag tumatay sila or ayan, tae sila dyan sa CR. Sorry sa mga kumakain. And then, ayan, may mga tissue dyan. Hindi nila ifa-flush yan. Mangangamoy, hindi nila ifa-flush. Just because, sabi ko, akala ko, yung ganong issue is about ihi lang. Okay lang kung ihi, pero mapanghi pa din. Yung alaga ko nga, nakalimutan niya lang i-flush yung ihi niya. Tapos parang 1 oras na ata yun na hindi na-flush. And then pagpunta ko doon, parang may mali. Bakit parang may amoy dito? Kasi hindi maamoy itong bahay namin. Maano yung bahay namin dito. Yung wala kang maamoy. So, parang may amoy. Tapos pagtingin ko, hindi pala na-flush yung CR. So, ayun pa, natae. Yung hindi na-flush. Grabe! As in. So, inaantay pa nila na yung katulong mag-flush. Ganon sila kalala. So, grabeng ugali, di ba? Kaya hindi nila deserve. Diyos ko, grabe. Tapos pag mamamalengke daw sila, halimbawa, nandun na sa pilahan ng supermarket. Halimbawa, supermarket, nandun sa pilahan. Pag ngayon nakatunga nga siya, kasi nga, mayroon pang ibang tao doon sa counter na nagpa-punch, magagalit yung amo niya. Ano hinantay mo? Ba't hindi mo pa inaayos yung mga natin? May mga pagkain na ilalagay dyan sa para mabilis. O di, asikasuhin niya ngayon. Ngayon naman, sa next time, pag may nagpa-punch pa dyan na customer sa unahan nila, and aasikasuhin niya ngayon yung mga pinamili na nila, ilagay niya na doon, magagalit na naman yung amo niya. Hahanap na naman ng paraan para mapagalitan siya. Sinabi ko ba? Or bakit nagmamadali ka? Ganyan-ganyan. Ay, Diyos ko. At tapos ipapamukha talaga sa'yo na katulong ka, as in. Alam mo, pag uwi niya daw, tinitignan daw yung damit niya, ganyan. Kaya kanina 2 beses siya nagpalit. Nung mag-hike na kami, pinalitan niya na yung sapatos niya ng pangdumi na sapatos. Kasi nga, nagagalit yung amo niya. Tinitignan pati sapatos niya kung pag-uwi, maputik yan or Grabe nga mo, malala.
Tapos yung kwarto niya din, inahalungkat. And then, isang beses daw. Kaya marami siyang ugat, guys. Alam nyo ba, ano pa lang siya dito? 9 months pa lang siya or 8 months dito siya sa Hong Kong. Ang ugat niya sa paa, hindi mo na mabilang as in. Grabe, ang lalaki. Malalaki, as in. And grabe, thankful na lang ako sa hita ko. Kasi ano ako 1 year and 4 months na. Pero yung hita ko, hindi pa ganun kalala. Yung ugat niya is, ano na, eto, nakikita nyo yan, di ba may ugat na? Mas malala yung ugat niya dito, tas sa hita, tumubo. May corned beef, may green na ugat. So, sabi ko, dito lang yan? Sabi niya, oo, kasi first time niya lang din naman magkatulong Sabi niya, oo. Sabi ko, bakit ganyan? Lagay mo ng efficacy. Sabi niya, naglagay ako, pinagalitan ako, hindi ko daw bahay yun, bakit daw ako ganyan? And then, hindi siya pwedeng makagamit ng cellphone na tawag-tawag sa gabi pag ano siya, kasi nga, may mga stuffed toys sa taas ng kisame. And isang beses daw, may nakita siya doon nung pinatay niya yung ilaw, nagbo-blue daw. So, bawal daw yun pagalaw sa kanya. So, alam na, may mga nakatago doon. Kahit daw, sabi ng amo niya, kahit anong alikabok dyan, kahit anong mangyari, wag mong gagalawin yung stuffed toy sa taas. So, alam na, kaya kahit gustong-gusto niyang kausapin yung ano niya, ng English, is hindi niya magawa. And, kasi nga, naririnig, merong ano. So, hindi, grabe, swerte ko na talaga sa amo ko as in. Wala akong masabi. Sa kanya, grabe yung amo niya. And also, ayoko ng ganong amo. Tawag nito, puro sardinas din yung pagkain niya. Kaya, nakarelate siya sa akin. Akala ko ako lang yung ayaw na ng sardinas ngayon. May isa kasi kaming kasama kanina na bumili ng sardinas. Nakita ko yung mukha ng sardinas. Alam mo yung, hindi ko na ma-explain. Ayoko na siyang makita. As in, binilan ako ng amo ko. Meron akong 10 piraso doon sa cabinet. Alam niyo ba yung isang sardinas, guys? Ilalagay ko yan ngayon sa Tupperware. 4 na peraso yung sardinas. 4 na araw ko yan kainin. Kasi ayoko siya. Talagang konti-konti lang kada kain ko. Konti lang yung inaano ko. Sinusubo ko na sardinas. Kasi nga ayoko na talaga sa kanya. Kahit yung noodles, hindi na. Bumibili na lang ako, kaya thankful ako kahapon nakapagluto ako ng sinigang. Parang maiiyak ako nung after 1 year and 4 months, favorite ko yung sinigang, guys. Lahat ng luto ng sinigang sa hipon, bangus, baboy, and yung isa, yung ulo ng salmon, pink salmon, lagyan mo ng miso. Yun yung pinaka ano ko talaga, hindi magaya-gaya yun ng kahit kanino kung paano ko lutuin yan. Kapag nagluluto ako niya, nakaabang yung kapitbahay namin manghingi kahit sabaw lang daw. Kasi nga, natikman nila isang beses, para may ginawa ata silang favor sa bahay. May inayos doon sa bahay, hence sila yung umayos. So ngayon, binigyan ko sila ng kalahati ng ulo lang yun ng salmon, and nilagyan ko ng gulay, and ganyan. Hay, ano na sila, buong mag-asawa with 3 na children yung kumain, and pawis na pawis sila. Sarap na sarap daw sila. Kaya ngayon na wala na ako doon, kahit yung girlfriend ng kuya ko is hinahanap yung sinigang ko na yun. Kasi hindi nila magaya, and pag sila gumawa, malansa ba? Sa akin hindi malansa. Syempre, ano yan, diskarte yan dyan. Pag sa akin, masarap ako magluto niyan. Kaya nung nakatikim ako kahapon ng sinigang, hindi pa nga kompleto yun yung ano ko, yung pagkagawa ko ng sinigang, mangiyak-ngiyak ako, and dinamihan ko talaga ng luto. Tapos kanina na nandun kami sa baybay or sa dagat, ako yung nagdala ng pagkain namin, ng kanin namin, and then ng ulam. Tuwang-tuwa yung mga kasama ko sa sinigang, kasi sarap na sarap sila. Syempre, sarap-sarap din ako. So, nabusog kami as in. Grabe yung ano namin, kabusugan namin kanina. And, ayun, yung tulog dito, guys, sa bahay ng amo is depende sa amo. Alam mo yung kaibigan ko na yun, uuwi siya mamaya, paglalabahin pa daw siya, as in. Tas, okay lang naman daw kung paghuhugasin lang siya, tas tapon yung basura. Pero pinaglalaba pa daw siya, guys. Walang ganon. Tapos isang beses daw, umuwi daw siya ng late. Tapos sabi daw sa kanya, hindi na daw nalinis yung parang luggage na dala ng bata kasi nag-fencing ata yung bata. So pag uwi may mga ganon-ganon, hindi niya nalinis. Kinabukasan pinagalitan siya ng amo niya, sabi niya ganon. Bakit hindi mo nilisan? Hindi ko tuloy nalagay sa lagayan, ganyan-ganyan. Sabi niya, day off ko kahapon, bakit ko lilinisan? Doon, sabi niya, bastos ka, disrespectful, you are disrespectful, sabing ganon sa kanya ng amo niya. So, ayun, nagpasa siya ng 1 month notice. Pero thankful na din siguro kasi nga,
good luck sa kanya. Papunta na siya ng Russia. So, ang sahod daw doon is pinakamababa 75,000 sa pera ng Pinas. So, malaki na yun. And ang gastos nila papunta doon is nasa 200k. Pero, risky lang siya kasi pupunta ka doon ng tourist ka. And pagdating mo doon, tsaka ka na magkakaamo. Maganda siya kasi 75. Kung papipiliin ako kung Poland or Russia, sa Russia ako, syempre, makakahanap ka pa doon ng AFAM, di ba? Pogi ng mga tao doon eh. Ay, kaso ang mahal. Ayun, paalis na sila guys. Nagpasa na sila ng 1 month notice. And, aalis na sila. Dalawa sila kaninang kasama ko, paalis na sila. Yung mga ibang kasama ko, asaba nila, or mga kaibigan nila, nandun na nauna na. So, medyo ano lang talaga sila. Alam mo yung ano, kailangan nilang magtago, walang ebidensya kasi pag nag-appearance sila or pumunta sila ng immigration sa airport, tatanungin sila ngayon, baka hiramin yung cellphone nila, and tamang hinala, tignan doon kung sino yung mga contact, ganyan-ganyan. Kaya kailangan every transaction or every chuchu nila, burahin talaga kasi nga risky. Baka sa susunod wala nang makakalabas papuntang Russia kasi nga alam na ng mga immigration kung ano yung mga galawan ng mga Pilipino. Kasi ngayon sa Poland, alam na ng immigration dito sa Hong Kong kung ano yung galawan ng mga Pilipino sa Poland. So, marami ng mga nag-a-apply pa Poland na nare-reject ba, na hindi na ipasa or hindi na tinanggap doon sa Poland. Ayan. So, sa Russia, open pa para sa mga Pilipino ngayon. Marami nang nandoon, pero hindi pa masyadong halata. Kaya nagki-careful sila. Ayan, so sabi ko na lang sa kanya, good luck, kasi nga hindi siya napunta sa matinong amo. So, ayun, nag-asikaso na sila, and paalis na sila guys, sa, mag-visa appearance na sila, may ticket na sila papuntang Russia. So, sabi ko, good luck sa kanila. Natatakot ako, gusto ko, pero ang mahal kasi, unahin ko muna yung bahay, pag natapos ko siguro yun, tsaka ko na yan isusunod. Kasi nga, yung bahay pa kasi, hindi ako pwedeng mag-desisyon ng Dati, gusto kong magpunta ng Poland, yung pinanggawa ko sana ng bahay, yun sana yung ipaprocess ko pa Poland, pero parang bigla akong natakot, parang hindi siya kasi tumatanda yung parents ko, and parang wala pa akong nabibigay sa kanila na pwedeng makapagpahinga sila kahit papano. So, ayun lang guys, yung mga pagod natin dito or pahinga natin dito or anuman, tiyagaan lang natin ng konti para matupad natin yung mga pangarap natin kasi pumunta tayo dito, iba-iba tayo ng pangarap. Ayan, so grabe na yung antok ko ngayon. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.